Sa mata ng karamihan, ang salitang aswang ay isa lamang salin ng takot, nilalang ng gabi na sumisipsip ng buhay. Pero sa liblib ng baryo ng San Roque, may isang aswang na taliwas sa lahat ng kwento. Siya si Kaemong. Tahimik ang gabi, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng kakahuyan, may isang kubong yari sa kawayan. Doon nakatira si Kaemong. Matanda na, balbas sarado, laging nakasombrero kahit gabi, at may mga matang tila kayang sumilip sa iyong kaluluwa. Sa kabila ng kanyang itsura, siya ang nilalapitan ng mga taga-baryo kapag may malubhang sakit o pilay na hindi kayang gamutin ng albularyo. Kaemong! Kaemong! Tulungan mo po ang kapatid ko! Hingal ni Temyong habang bitbit ang kanyang kapatid na halos mawalan na ng malay sa init ng katawan. Walang imik si Kaemong. Kinuha niya ang isang mangkok na may lamang berdeng likido. Nilagyan niya ito ng ilang dahon at durog na ugat, saka maingat na pinainom sa may sakit. Habang gumagapang ang lunas sa katawan ng may sakit, dahan-dahang humupa ang lagnat nito. Nakatingin lang si Temyong. Akala po namin, aswang ka. Mahinang usal ni Temyong. Ngumiti si Kaemong, bakas ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Oo, aswang ako. Pero hindi lahat ng aswang ay halimaw. Tahimik ang gabi. Ngunit sa baryong yun, nagsimula ang isang kwento ng kabutihan mula sa nilalang na kinakatakutan ng lahat. Noong bata pa si Ebong, hindi siya naiiba sa ibang batang lalaki sa kanilang baryo. Anak siya ng manghihilot at mangingisda. Tahimik at masunurin, ngunit sa edad na 12, nagbago ang lahat. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, nilusob ng mga ligaw na nilalang ang kanilang baryo. Hindi mga tao, kundi mga halimaw na gutom sa laman. Sa kaguluhan, tumakbo si Emong sa kagubatan para magtago. Ngunit nahuli rin siya ng isang matandang babae na kakaiba ang anyo, kulubot, maputla, at may mga mata na parang sa pusa. Sa halip na kainin, pinakain siya ng dugo ng hayop. Pinainom ng pulang sabaw at binantayan habang dumaraan sa isang masakit na pagbabago. Nang magising si Emong makalipas ang 3 araw, malakas na siya, mabilis, at may pang-amoy na mas matalas pa sa aso. Ngunit hindi siya tao, hindi na rin siya ganap na hayop. Aswang ka na ngayon, pero ikaw ang pipili kung paano mo gagamitin ang lakas mo. Saad ng matanda, isang matandang aswang na tumalikod sa karahasan. Magmula noon, itinago ni Emong ang kanyang pagkatao. Bumalik siya sa mga tao, ngunit hindi na siya muling tinanggap. Lumikas siya sa ibang baryo at itinuro sa sarili kung paano gumamot gamit ang kaalaman ng matanda. Sa bawat lunas na ibinibigay niya, binabayaran niya ang sumpa ng kanyang pagkatao. Dumaan ang mga taon. Habang ang ibang aswang ay nananakot sa dilim, si Kaemong ay tahimik na tumutulong sa liwanag ng buwan. Isang gabi, sa gitna ng panggagamot ni Kaemong, ay may tila iba siyang naramdaman sa paligid. Habang pinapahiran ni Kaemong, ng herbal na tapal ang bukol sa balikat ang nagpapagamot. Bigla siyang napahinto, nanigas ang kanyang batok at bahagyang kumunot ang kanyang noo. May hindi tama. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Napatingin sa kanya si Temyong. Bakit po, Kaemong? May problema po ba? Sa halip na sumagot,
Tumayo si Kaemong. Tinanggal ang balabal at lumabas ng kubo. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang naging mabigat. Parang may nagmamasid. Parang may nilalang na hindi tao, ngunit pamilyar. "Isa sa amin," usal ni Emong habang pinipisil ang itim na mutyang nakasabit sa kanyang liig. Isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Mula sa dilim ng kakahuyan, may unti-unting lumitaw na anino. Mabilis, matangkad, at nangingintab ang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay pula at ang mga ngiti ay may tusong pahiwatig. "Matagal na kitang hinahanap, Emong," sabi ng nilalang sa mababang tinig. "Panahon na para bumalik ka sa ating uri." "Hindi na ako sa inyo. Hindi ko pinili ang sumpa natin para lang maging hayop na pumapatay." Mariing sagot ni Kaemong. "Hindi mo ba nararamdaman? Kumukulo ang dugo mo, lalo na kapag may takot sa paligid. Nandyan pa rin ang gutom, Emong. Hindi mo lang tinatanggap." Lumabas si Temyong mula sa kubo. Nagtaka siya sa nangyayari, ngunit nang makita niya ang itsura ng nilalang, napaatras agad si Temyong. "Aswang!" Ngunit bago pa siya makatakbo, tubalo ng nilalang. Isang iglap lang, nasa harapan na niya si Emong. Naglaban ang dalawang anino sa ilalim ng buwan. Kamao laban sa kuko, sigaw laban sa halakhak. Mabilis si Kaemong, ngunit mas mabangis ang kalaban. Duguan ng kanyang labi, ngunit hindi siya umatras. "Hindi mo sila madadala! Hindi ko hahayaang mawalan ng pag-asa ang mga taong naniniwala pa rin sa kabutihan ng tulad ko!" Sigaw ni Kaemong. Natigilan si Temyong. Hindi lang takot ang nasa mga mata niya ngayon, kundi pagkakaunawa. Si Kaemong ay totoo ngang aswang, ngunit isa siyang tagapagtanggol. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may kaunting hamog sa paligid ng kubo ni Kaemong. Sa gilid ng bakuran, maririnig ang bawat hampas ng itak sa kahoy. Doon ay abala si Kaemong. Nagsisibak ng kahoy para sa kanyang kalan. Ang mga pilat sa kanyang bisig ay bakas ng nagdaang gabi, ngunit tila wala sa kanyang mga sugat. Habang patuloy siya sa kanyang gawain, lumapit si Kulas. "Lolo! May narinig ako kagabi. Ang sabi nila, may nakaaway ka raw sa kakahuyan." Bungad ni Kulas habang may bitbit na maliit na supot ng mais. Huminto sa paghampas si Kaemong. Itinukod ang itak sa lupa at humarap sa apo. "Ay, kanino mo naman narinig yan?" tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Kay Temyong Pulo. Sabi niya, may aswang daw nagpunta rito kagabi." Sagot ni Kulas. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang lolo. Hindi takot ang nakita ni Kaemong sa bata, kundi pagkagiliw at pag-usisa. Napabuntong hininga si Kaemong. "Ay, minsan, Kulas, hindi lahat ng aswang ay masama at hindi lahat ng masama ay aswang." Sagot niya, kasabay ng marahang paghampas muli ng itak sa kahoy. Tumalsik ang mga piraso ng kahoy sa lupa at nagpatuloy ang katahimikan. Ngunit hindi nagpatinag si Kulas. "Ibig niyo pong sabihin, Lolo, may mabuti ring aswang?" tanong niya. Nakakunot ang noo. Ngumiti si Kaemong, tila may lungkot sa kanyang mga mata. "Oo, apo. At minsan, kailangan mong lumaban sa sarili mong uri para protektahan ang iyong mga mahal sa buhay.
Napaisip si Kulas, ngunit bago siya makapagtanong ulit, tinuloy na ni Kaemong ang pagsisibak ng kahoy. Mula noon, nagbago ang mga umaga ni Kulas. Kung dati gigising siya sa tunog ng mga ibon at amoy ng nilagang mais, ngayon ay mas maaga siyang bumabangon bago pa sumikat ang araw, bago pa humuni ang mga kuligling. Sa likod ng kubo, sa gitna ng mga punong kahoy, nagsimula ang kanyang pagsasanay. Si Kaemong ang kanyang gabay, tahimik ngunit matyaga. Hindi mga karaniwang aralin ang itinuturo nito. Una sa lahat ay ang pakiramdam sa paligid, kung paano pakinggan ang hampas ng hangin, kung paano alamin ang galaw ng mga dahon, at kung paano maramdaman ang presensya ng mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Sa mga sumunod na linggo, itinuro ni Kaemong ang paggamit ng mga halamang gamot, kung alin ang nakakagaling at kung alin ang nakakapagpahina. Hindi lamang tungkol sa lakas ang kanilang pagsasanay, kundi tungkol din sa pangunawa sa kalikasan at sa lihim na agimat ng mga halaman. Kapag sumapit ang dapit hapon, nagsasanay si Kulas sa pagpapatalas ng kanyang pandama. Pipiringan siya ni Kaemong ng itim na tela, tapos ay paikutin sa gitna ng kakahuyan. Kailangan niyang bumalik ng mag-isa sa kubo gamit lamang ang kanyang pandinig at pangamoy. Maraming beses siyang naligaw at nadapa, ngunit hindi nagreklamo si Kulas. Alam niyang mahalaga ang bawat pagkadapa, bawat galos, saksi ang mga yon sa kanyang pagunlad. Dumaan ang mga buwan at unti-unting nahubog si Kulas. Lumakas ang kanyang pangangatawan, tumalim ang kanyang pandama, at natutunan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya sinasanay ng kanyang lolo, ngunit nararamdaman niyang may paparating, isang bagay na mas malaki kaysa sa karaniwan. Sa gitna ng kanilang mga pagsasanay, hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim, mga matang nag-aabang, naghihintay ng tamang panahon upang muling bumalik. Sa isang malamig na umaga, nagmamadaling kumatok si Temyong sa pintuan ng kubo ni Kaemong. Malakas, sunod-sunod, tila ba may hinahabol. Bumukas ang pinto at sumilip si Kulas. Nakakulot ang noo. "Oh, Temyong, anong nangyari?" "Ay, hindi ko na alam ang gagawin, Kulas. Si Tatang bigla na lang bumagsak kanina habang nagbubungkal ng lupa eh. Ang sabi ng albularyo, masamang espiritu raw ang sumapi." Humihingal na sabi ni Temyong. Agad na lumabas si Kaemong mula sa loob ng kubo, bitbit ang kanyang supot ng mga halamang gamot. "Halina kayo, dali mo ako sa kanya." Maikli niyang sabi at hindi na nagtanong pa. Sa mabilis na lakad, tinahak nila ang makitid na daan patungo sa kubo ni Temyong kung naasaan ang kanyang tatang. Pagdating nila, nagtipon-tipon na ang mga tao sa labas. Naroon ang ilang pamilya ni Temyong na nag-aalala. Pagpasok nila sa loob, naroon si Tatang nakahiga, nakapikit, at nanginginig ang buong katawan. Mainit ang kanyang balat. Tila ba may apoy sa ilalim ng kanyang laman. Lumapit si Kaemong at hinawakan ng kanyang noo. Mariing pumikit at tila may binupulong sa sarili. Ilang saglit lang ang lumipas bago siya nagsalita. "Hindi ito masamang espiritu," mahinang sabi ni Kaemong habang inilalabas ang mga halamang nakabalot sa dahon ng saging. "Kinagat siya ng lintik na pulang alitap-tap sa kagubatan. Laso ng dala nun. Bibihira, pero malakas." Napatingin si Temyong sa kanya. Nagtataka. "Alitap-tap lang? Paano?" Ngumisi si Kaemong ng kaunti. "Hindi lahat ng maliit ay mahina, Temyong. Tulad ng hindi lahat ng malaki malakas.
Sagot niya habang pinipiga ang laman ng halamang dala niya. Iniinom ang katas at pinapahid sa noo ni Tatang. Dahan-dahan bumagal ang panginginig ni Tatang at ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Napabuntong hininga si Temyong at napaluhod sa sahig, puno ng pasasalamat. Salamat ka, Emong! Kung wala ka, ewan ka na kung anong mangyayari kay Tatang. Sabi niya, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Tumango lamang si Kaemong at iniabot ang natitirang dahon kay Temyong. Pakuluan mo yan at ipainom sa kanya 3 beses sa isang araw. Bukas, mas malakas na siya. Tahimik na lumakad si Kaemong palabas ng kubo. Kasunod si Kulas habang naglalakad sila pabalik sa kakahuyan. Tumingala si Kulas sa kanyang lolo. Lolo, paano niyo po nalaman ang tungkol sa mga pulang alitaptap? Ngumiti si Kaemong, pero ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lungkot. Maraming sikreto ang kagubatan, Kulas. Mas marami pa kesa sa kayang malaman ng kahit sinong tao. At muling nanahimik ang paligid, habang ang anino ay unti-unting naglaho sa makapal na halaman. Lumipas ang mga araw ng payapa. Patuloy ang panggagamot ni Kaemong sa mga may sakit sa baryo. Dumadayo ang mga tao mula sa kalapit na nayon, tahimik na naglalakad sa makitid na daan patungo sa kanyang kubo. Hindi nila alintana ang layo at panganib ng kagubatan. Ang mahalagay gumaling ang kanilang mga sugat at karamdaman. Sa bawat dapit hapon, muling bumabalik si Kulas sa kubo. Bitbit ang mga halamang iniutos ni Kaemong na hanapin. Dahon ng anahaw para sa lagnat, ugat ng pandakaki para sa mga pilay, at ang mahalagang hibla ng takip kuhol para sa paghilom ng malalalim na sugat. Naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang pangangalap ng mga halamang gamot, at sa bawat pag-uwi niya, palaging nakaupo si Kaemong sa harap ng kubo. Naghahasa ng itak at nagbibilang ng mga buto ng sampalok, isang misteryosong ritual na hindi niya maintindihan. Sa kabila ng katahimikan ng kanilang buhay, ramdam ni Kaemong ang unti-unting paglapit ng panganib, ang mga uwak na nagkukumpulan sa silangan, ang mga agila na naglilibot kahit 10 oras ng gabi, at ang mga tila bulong ng hangin na sumasayaw sa mga dahon ng matandang balete. Hindi niya ito ipinapakita kay Kulas, ngunit alam niyang malapit na ang pagbabalik ng nilalang na nakalaban niya noong gabing yun. Isang umaga, habang nagsisibak ng kahoy si Kaemong, huminto siya sandali. Tumingin siya sa malayo sa bandang kanluran bahagi ng kakahuyan. May usok na tumataas, hindi mula sa mga bahay sa baryo, kundi mula sa kagubatan mismo. Kinuha niya ang itak at nagpunas ng pawis. Walang sinabing kahit ano, ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang labis na pangamba. Sa kanyang likuran, tahimik na nagmamasid si Kulas. Alam niyang may hindi pangkaraniwang nagaganap, ngunit natutunan niyang huwag magtanong kapag ganoon ang tingin ng kanyang lolo. Ang usok ay patuloy na umakyat sa kalangitan, tanda ng paparating na unos, hindi ng panahon, kundi ng kapalaran. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagpasya si Kaemong na puntahan ng pinagmumulan ng usok na nakita niya kahapon. Tahimik niyang kinuha ang kanyang itak. Isinukbit sa bewang ang supot ng mga halamang gamot at naglagay ng maliit na garapon ng langis sa kanyang bulsa. Isang espesyal na langis na may kapangyarihang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Walang ingay siyang umalis ng kubo. Mahimbing pa ang tulog ni Kulas, kaya't hindi na niya ito ginising. Malamig ang hangin sa kagubatan at ang mga dahon ay tila may bulong
habang tinatahak niya ang makitid na daan patungo sa kanlurang bahagi ng kagubatan, isang bahagi na bihira niyang puntahan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, napansin ni Kaemong ang mga palatandaan ng pagdaan ng kung anumang nilalang. Mga nagkandasira-sirang puno, bakas ng malalaking paa sa putik at mga nasunog na palumpong. Huminto siya sandali. Dinama ang hangin at pumikit. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya. Mabigat, parang may halong puot at takot. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang gitna ng kagubatan. Doon niya nakita ang pinagmumulan ng usok. Sunog ang lupa. Itim ang mga damo. At may marka ng nagbabagang apoy na tila hindi mula sa karaniwang apoy ng tao. Sa gitna ay may mga nakapilang simbolo sa lupa. Tila ba mga ukit na nagliliwanag ng bahagya sa ilalim ng sinag ng araw. Mga simbolo ng pangkukulam, ngunit mas matanda, mas malalim at mas misteryoso. Lumapit si Kaemong, marahan ang bawat hakbang. Dinama niya ang mga simbolo. Pinasadahan ng kanyang mga daliri ang ukit sa lupa. Hindi ito gawa ng tao. Alam niya kung sino ang may kakayahang mag-iwan ng ganitong marka, ang mga dating kasama niya sa panig ng mga nilalang ng gabi. Napasapo siya sa kanyang ulo. Ay, nagbalik na sila. Mahina niyang bulong sa sarili. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang pangangailangan ng masusing paghahanda. Hindi na lang ito usapin ng panggagamot. Ang digmaan ng mga lumang kaaway ay muling nagbabadya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang itak. Matapos ang ilang saglit ng pagmamasid, bumalik siya sa kubo. Mas mabilis ang mga hakbang, mas matatag ang puso. Kailangan niyang paghandaan ang paparating. At higit sa lahat, kailangan niyang ipakita kay Kulas ang tunay na dahilan kung bakit siya sinasanay. Dumating ang gabi ng mas mabigat ang hangin kaysa sa dati. Tahimik ang kagubatan, wala ni huni ng kuligling, nilagaslas ng mga dahon. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit tila may saplot ng ulap na nagtatago sa kanyang sinag. Nakatayo si Kaemong sa labas ng kanyang kubo. Hawak ang itak na mas matanda pa sa kanyang mga kamay. Sa likod niya, nakasilip si Kulas mula sa siwang ng bintana, tahimik na nagmamasid. Alam niyang may mangyayari. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Parang ang bawat hinga ng hangin ay may dalang bulong ng panganib. Walang ano-ano. Nagdilim ang kalangitan. Parang biglang napawi ang liwanag ng buwan at mula sa mga anino ng kakahuyan, lumitaw ang mga hugis na tila usok ngunit may anyo. Hindi tao, hindi hayop, kundi mga kaluluwa ng mga nilalang ng gabi, mga matagal nang nawawala ngunit muling nagbalik. At mula sa kanilang likuran, lumakad ang isang pamilyar na anyo, ang aswang na nakaengkentro ni Kaemong noong gabing sinagip niya ang buhay ni Temyong. Ngayon ay mas malakas, mas matikas, at ang kanyang mga mata ay nagdiliyab sa pulang liwanag. May dalang baston na yari sa itim na kahoy, at ang kanyang ngiti ay may bahid ng pangungutya. Muli akong nagbabalik, Emong. Akala mo ba'y makakatakas ka? Ang sumpa ng ating lahi ay walang katapusan. Sabi ng nilalang, malamig at mahaba ang bawat bigkas ng salita. Hindi sumagot si Kaemong. Sa halip, humigpit ang hawak niya sa itak, tumindig ng mas matatag at tinitigan ng kalaban. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbabakas ng takot. Sa halip, naroon ang determinasyon at tapang. Ang nilalang ay naglakad palapit. Ang mga usok sa paligid ay tila dumadampi sa kanyang balat.
nagiging bahagi ng kanyang anino. Sumama ka na sa amin, Emong. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka nila matatanggap. Isa kang halimaw sa mata ng mga tao. Ngumiti si Kaemong at ang kanyang ngiti ay puno ng pangunawa. Ay, mas pipiliin kong maging halimaw sa mata ng tao kaysa maging halimaw sa tunay na buhay. Sagot niya, matatag at walang pag-aalinlangan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nag-ingay ang mga sanga ng puno at ang mga aninong usok ay nagsimulang gumalaw. Unti-unting lumapit, paikot kay Kaemong. Hindi siya umatras. Sa halip, inilabas niya ang garapon ng langis mula sa kanyang bulsa. Binasag ito sa lupa at biglang nagliyab ang paligid. Isang bilog ng apoy ang sumiklab sa kanyang kinatatayuan. Napasigaw ang mga anino. Umatras ang nilalang. Kaya mo ba talaga akong labanan, Emong? Mag-isa ka lang. Ako ang susunod na kapagmana ng lahi ng dilim. Muling humigpit ang hawak ni Kaemong sa kanyang itak. Kung ganyan ang gusto mo, hindi kita bibiguin. Sambit niya sa hangin, ngunit ramdam ng bawat anino ang bigat ng kanyang banta. Mula sa likod ng bintana, napatigil si Kulas sa kanyang paghinga. Nakita niya ang tunay na anyo ng kanyang lolo, hindi lamang manggagamot, hindi lamang tagapagligtas. Si Kaemong ay isang mandirigma ng liwanag na kahit nilamon ng dilim ay natutong pumili ng tama. At sa gabing yun, nagsimula ang paghaharap ng dalawang persa. Ang isa'y bumalot sa dilim at ang isa'y nagniningning sa apoy ng kanyang sariling kapasyahan. Ang apoy na bumalot sa paligid ni Kaemong ay naglalagablab, nagbibigay liwanag sa madilim na kakahuyan. Umuusok ang lupa sa bawat patak ng langis na nagsisindi ng liyab. Ang mga aninong usok ay nag-aalumpihit, hindi makalapit, at ang nilalang na nagngangalang Galvas ay nakamasid, nakangising. Kaya mo bang panindigan ng apoy na yan, Emong? Matagal ka nang iniwan ng lahi natin. Wala ka ng lakas tulad ng dati. Malamlam ngunit mapanganib ang kanyang tinig. Ngunit hindi natinag si Kaemong. Hinugot niya ang itak mula sa kanyang bewang. Matanda na ito, may mga guhit at kalawang. Ngunit nang mapatapat sa apoy, nagningning ang talim nito, parang bagong hasa. Naglakad siya ng mabagal, bawat yapak ay matatag. Hindi niya inalis ang tingin kay Galvas, na ngayon ay nag-uumapaw ang pulang liwanag sa mga mata. Nagtaas ng kamay si Galvas at mula sa likod niya, nagtipon-tipon ang mga aninong usok. Humulma ang mga ito sa mahabang kamay, matutulis na kuko at mga matang kasing itim ng gabi. Sa isang iglap, rumagasa ang mga ito patungo kay Kaemong, tila mga alon ng kadiliman. Hindi umurong si Kaemong. Huminga siya ng malalim, pumikit saglit, at sabay hampas ng itak sa lupa. Kumalat ang apoy sa bilog na nakapalibot sa kanya. Tila may buhay na humarang sa mga aninong nagtatangkang pumasok. Nagtilamsikan ang mga usok, napaatras sa mga limaw na anyo, hindi makalapit, hindi makatawid. Napangisi si Galvas. Hanggang kailan ka tatagal, Emong? Ang apoy ay nauupos, ang dilim ay walang hanggan. Humakbang siya pasulong. Ang baston niyang itim ay tumama sa lupa at ang mga ugat ng lupa ay nagbitak. Naglabasan ang mga uod na itim at kumawala ang alingasaw ng bulok. Napangiti si Kaemong. Hindi mo pa rin ako kilala, Galvas. Akala mo siguro'y itinakwil ko ang sumpa. Pero natutunan ko itong gamitin para sa kabutihan.
Saka siya naglabas ng maliit na sako mula sa kanyang bewang at isinaboy sa hangin ang pulbos na nasa loob nito. Nagkalat ang mga butil sa ere at nagningning ang bawat isa. Parang mga alitaptap na sumayaw sa hangin, umikot sa mga aninong nagtatangkang sumugod. Isang sigaw ng puot ang pinakawalan ng nilalang habang unti-unti silang natutunaw sa liwanag ng mga nagliliyab na alitaptap. Napaatras si Galvas. Nagngangalit ang mga mata. Mga dasal ng baryo, paano mo nakalap ang ganito karaming alitaptap ng liwanag? Tanong niya. Bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Tumawa si Kaemong. Malamig, ngunit matatag. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mga tao sa baryo ang mga tinutulungan ko. Bawat pasasalamat, bawat dasal, nagiging liwanag ang laban sa dilim. At ikaw, wala kang ganon, Galvas. Hindi ka kailanman magkakaroon ng ganon. Sa galit, itinaas ni Galvas ang kanyang baston at sa isang iglap, ang lupa ay nagbitak. Yumanig ang paligid at ang mga ugat ng matandang balete ay sumabog mula sa ilalim ng lupa, nakapalibot kay Kaemong. Tumalsik ang mga piraso ng kahoy at lupa. Nag-ugat ang mga ito sa paligid niya. Tinangkang itali ang kanyang mga paa at kamay. Ngunit bago pa magtagumpay ang mga ugat, inihampas ni Kaemong ang kanyang itak at sa isang mabilis na galaw, naputol ang mga yon. Malinis, walang alinlangan. Humakbang siya papalapit kay Galvas. Mabigat ang bawat yapak. Matagal na kitang hinintay. Ngayon, tapusin na natin ang sinimulan mo. Nakatitig si Galvas at sa unang pagkakataon, naglaho ang ngisi sa kanyang mukha. Ang hangin ay mabigat pa rin. Amoy usok at nasunog na kahoy. Nakahandusay sa lupa ang mga piraso ng ugat mula sa matandang balete. At ang mga aninong usok ay naglaho na parang bulang hinigop ng liwanag ng mga alitaptap. Si Kaemong ay nakatayo sa gitna. Hawak pa rin ang kanyang itak. Marumi ang damit at may bahid ng dugo ang mga braso. Si Galvas na ngayon ay nakaluhod sa harap niya ay nakangiti pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Humihingal siya, ngunit hindi matitinag ang kanyang titig. Akala mo ba'y tapos na ito, Emong? Ang gabing ito ay simula pa lamang. Hindi ka makakatakas sa kapalaran mo. Babalik ako. At sa pagbalik ko, hindi na ako mag-isa. Saad ni Galvas. Mahina ngunit puno ng galit ang boses. Tumayo si Galvas, tinapik ang kanyang baston sa lupa at isang manipis na usok ang bumalot sa kanyang katawan. Mabilis itong naglaho sa dilim at ang huling narinig ni Kaemong ay ang mahinang tawa nito. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kagubatan. Nanatiling tahimik si Kaemong. Nakamasid sa lugar kung saan naglaho si Galvas. Huminga siya ng malalim. Tila ba iniipon ang natitirang lakas. Pagkatapos ay itinago niya ang itak sa kanyang bewang. Tumuwid ang kanyang tindig at nagsimulang maglakad pabalik sa kubo. Habang naglalakad, napansin niyang may dalawang matang nagmamasid mula sa likod ng matandang puno. Humakbang siya ng dahan-dahan, ngunit bago pa siya makalapit, lumabas si Kulas, nanlalamig at nakanganga. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Lolo, ano po yung nakita ko? Mahinang sambit ni Kulas, nanginginig ang boses. Huminto si Kaemong sa harap ng kanyang apo. Pinatong ang magaspang niyang kamay sa balikat nito. Hindi nagsalita si Kaemong sa loob ng ilang saglit. Tinitingnan lamang si Kulas ng diretso sa mga mata. Yon ang dahilan kung bakit kita sinasanay, Kulas.
Dahil hindi lang karamdaman ang nilalabanan natin, kundi ang dilim na sinusubukang lamunin ang lahat. Nanatiling tahimik si Kulas. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang tapang na unti-unting umuusbong. Ngayon, higit kailanman, nauunawaan niya ang dahilan ng mahihirap na pagsasanay, ang mga halamang kanilang kinakalap at ang mga ritual na paulit-ulit nilang ginagawa. At sa gabing yun, nagpatuloy ang kanilang buhay sa kubo. Ngunit alam nilang pareho ang banta ni Galvas ay totoo. Babalik ito, mas malakas at mas marami ang kasama. Pero sa puso ni Kaemong naroon ng pag-asa. Handa na si Kulas at sa oras ng pangangailangan, ang liwanag ng kagubatan ay muling magniningning laban sa dilim. Umaga pa lang ay kumalat na ang bulong-bulungan sa buong baryo, mula sa mga naglalako ng gulay sa palengke hanggang sa mga matatandang naguumpukan sa harap ng kapilya. Iisa ang kanilang pinag-uusapan, ang sagupaan ng 2 aswang sa gitna ng kagubatan. Ano raw? Si Kaemong at isang malaking nilalang na may baston? Tanong ng isang lalaki habang naglalatag ng mga mais sa mesa. Oo, agsabi, may nakita raw silang apoy sa kakahuyan kagabi. Malalaking anino, naglalagablab ng mga alitap-tap ang lumitaw. Sagot ng kanyang katabing tindero. Halos pabulong ang boses nila. Tila ba takot na marinig ng hangin ang kanilang pinag-uusapan. Si Kaemong? Aswang? Pero siyang gumagabot sa atin. Paano naging? Hindi ko alam pare, pero yun ang sabi. Nakita raw ng ibang taga-baryo mismo. May mga simbolo pa raw sa lupa na naiwan, parang mga ukit ng kulam. Nagpatuloy ang bulong-bulungan at hindi nagtagal ay napuno ng takot at pagtataka ang buong baryo. Maraming nagtangkang pumunta sa kakahuyan upang tignan ang sinasabing lugar ng laban. Ngunit walang naglakas loob na magtuloy-tuloy. Nasa bungad pa lang sila ay tila may malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng panganib. Walang gustong sumubok, walang gustong makasaksi. Isang dapit hapon, habang naglalakad si Kulas patungo sa bahay ni Temyong upang magdala ng mga halamang gamot mula kay Kaemong, napansin niyang tumigil ang mga nag-uusap sa gilid ng daan. Tahimik siyang pinagmamasdan ng mga ito. Tila nagtataka kung ano ang ginagawa niya roon. Nang bigla siyang tanungin ng isang bata kung tunay bang aswang ang kanyang lolo. Hindi sumagot si Kulas. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Mas mahigpit ang hawak niya sa supot ng mga dahon. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi yun ang tamang panahon para magsalita. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga tingin, ang mga bulong sa likod ng kanyang mga hakbang. Pagkarating niya sa bahay ni Temyong, agad niyang iniabot ang halamang gamot kay Temyong. Ito yung sabi ni Lolo. Pakuluan niyo ng 3 beses sa isang araw. Magiging maayos na si Tatang. Habang naglalakad pabalik sa kakahuyan, naramdaman ni Kulas ang bigat ng sitwasyon. Hindi na magiging tulad ng dati ang tingin ng mga taga-baryo sa kanila. Ngunit sa kanyang puso, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng kanyang lolo. At sa likod ng lahat ng bulong at pag-aalinlangan, ramdam niyang may mas malaking panganib na paparating. Higit pa sa takot ng mga tao, higit pa sa bulong ng mga usap-usapan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng kapilya. Nagahalo ang takot at pagtataka sa kanilang mga mukha, habang ang ilan ay palihim na nagbubulungan, nagmamasid sa daan patungo sa kagubatan. Maya-maya pa, mula sa makipot na landas ng kagubatan, lumabas si Kaemong. Dala ang kanyang supot ng mga halamang gamot, ang itak na nakasabit sa kanyang bewang at isang sako na tila puno ng mga bagay na hindi nila makita. Tahimik ang buong paligid. Maging ang mga ibon sa mga puno ay hindi humuni. Lumapit si Kaemong sa gitna ng mga tao. Tahimik ngunit matatag ang bawat hakbang.
Sa kanyang pagdating, bahagyang nagkumpulan ng mga tao, parang iniiwasan siyang mahawakan o malapitan. Tahimik si Ka Emong, tumingin sa mga mata ng bawat isa, sa mga matatanda, sa mga kabataan, at maging sa mga batang nagkukubli sa likod ng kanilang mga magulang. Alam kong may bulong-bulungan tungkol sa nangyari sa kagubatan. At alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa akin. Panimula niya. Malalim ang boses ngunit malinaw ang bawat katagang. Walang nagsalita. Ngunit kita sa kanilang mga mata ang pangamba. Nagsalitang muli si Ka Emong. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Oo, may nangyari sa kagubatan. At oo, nilabanan ko ang isang nilalang na matagal ko nang kilala. Isang nilalang na bumalik upang magasik ng lagim sa ating baryo. Nagkatinginan ng mga tao. Ang takot ay halatang mas tumindi. Muling nagsalita si Ka Emong. Hindi ko kayo hihikayating lumaban. Hindi ko rin kayo tuturuan kung paanong makipagdigma. Ngunit narito ako upang bigyan kayo ng kaalaman, upang hindi kayo matulad sa mga nadadala ng dilim. Kinuha ni Ka Emong ang sako na bitbit niya at binuksan ito. Isa-isa niyang inilabas ang mga laman, mga halamang gamot na pinatuyo, maliit na garapon ng langis at mga dahon na nakatali ng pulang sinulid. Itinaas niya ang isang maliit na garapon ng langis at tumingin sa mga tao. Ito ay langis ng palaspas. Ipinapahid sa mga bintana at pintuan tuwing dapit hapon upang hindi makalapit ang mga nilalang ng gabi. Ipinasa niya ito kay Temyong na nakatingin sa garapon ng may pagtataka. Sumunod niyang kinuha ang mga pinatuyong dahon. Ito naman ay dahon ng pandakaki. Isabit niyo sa itaas ng inyong pintuan. Kapag may nagtatangkang pumasok na hindi tao, mabilis itong masusunog para tandaan na may panganib. Pumalakpak ng mahina ang ilan sa mga matatanda. Bakas ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Sunod na iniabot ni Ka Emong ang mga dahon na nakatali ng pulang sinulid. Ito naman ay pangontra sa mga anino. Kung sakaling makaramdam kayo ng malamig na simoy, kahit walang hangin, itapon niyo ito sa labas ng bahay. Magliliyab ito at maihinto ang paglapit ng dilim. Tahimik ang lahat habang isa-isang pinamigay ni Ka Emong ang mga pangontra. Walang nagsalita. Ngunit bakas sa kanilang mga mata ang pag-asa at kaunting paggaan ng loob. Sa huling bahagi ng kanyang pag-aabot, tumigil siya at humarap sa kanila. Hindi ko kayo hihikayating lumaban, ngunit kaya ko kayong turuan kung paano mag-ingat. Hindi ko man mabantayan ang bawat isa sa inyo, ngunit alam kong kung magkakaisa tayo, mas mahihirapan silang makalapit. Mula sa likuran ng mga tao, isang matandang lalaki ang nagtaas ng kamay. Ka Emong, totoo bang aswang ka? Tanong nito, walang pag-aalinlangan ng boses. Tahimik na tumingin si Ka Emong sa kanya. Walang bakas ng galit o pagdadalawang isip. Oo, ngunit ako ang pumili kung paano ko gagamitin ang sumpa ko. Hindi ako kasama ng dilim at kailanman ay hindi ako magiging bahagi nito. Sagot niya ng buo ang loob. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan, naramdaman ni Ka Emong ang bahagyang pagluwag ng kanilang mga tingin. Marahil hindi pa sila ganap na nagtitiwala. Ngunit sapat na ang araw na yon upang mabuksan ang kanilang isipan. Bago siya umalis, tumingin siya sa kanila at nagsalita ng mariin. Maging mapagmatyag kayo. Ang kagubatan ay muling nagising at darating ang panahon na mas titindi pa ang panganib.
Huwag ninyong hayaang kainin kayo ng takot, sapagkat ang takot ay pintuan ng kadiliman. Pagkatapos ay tumalikod si Kaemong at naglakad pabalik sa kagubatan. Iniwan ang mga tao na nagbubulungan, ngunit mas maliwanag ang pag-asa sa kanilang mga mata. Lumipas ang ilang linggo matapos ang babala ni Kaemong sa mga taga-baryo. Tahimik ang mga gabi, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Parang nagtatago ang dilim, nagmamatiyag, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Si Kulas ay patuloy na sinasanay ni Kaemong, ngunit hindi para lumaban, kundi para maging matatag at maging tagapagmana ng mga lihim na kaalaman sa panggagamot at pangontra sa dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimulang umuga ang mga puno sa kagubatan. Humahampas ang malakas na hangin at ang mga ibon ay nagliparan ng walang direksyon. Tila nagtatangkang makatakas sa isang panganib na hindi nila makita. Nasa labas si Kaemong, nag-iigib ng tubig nang naramdaman niya ang bigat sa hangin. Itinabi niya ang timba at tumayo ng diretso. Dinama niya ang lupa, pumikit, at dinama ang kiliti ng enerhiya na nagmumula sa ilalim ng lupa. Dumating na siya. Manatili ka sa loob. Ano man ang marinig mo, huwag kang lalabas. Mahina niyang bulong bago niya kinuha ang itak mula sa pako sa gilid ng kubo. Nagtangka si Kulas na lumabas, ngunit iniwan siya ni Kaemong ng utos na yun. Puno ng kaba si Kulas, ngunit sumunod siya. Sinara niya ang pinto at binarahan ng kahoy. Mula sa siwang ng bintana, natanaw niya ang kanyang lolong nakatayo sa gitna ng bakuran. Hawak ang itak, tahimik at walang bakas ng pangamba. Ang paligid ay tila huminto sa paghinga at ang mga dahon ay nagdilim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mula sa kalagitnaan ng kagubatan, lumitaw si Galvas. Mas malaki ang anyo nito ngayon. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pula at ang baston niyang itim ay naglalabas ng usok sa bawat hakbang. Kasunod niya ang mga aninong usok, lumulutang sa lupa, tila naglalaway sa pananabik. Hindi ko akalaing magkikita pa tayong muli, Ebong. Ang tanda mo na, pero andito ka pa rin, nagtatago sa likod ng awa ng mga tao. Saad ni Galvas, malamig ang tinig at may halong pangungutya. Hindi sumagot si Kaemong. Hinawakan niya ang maliit na garapon ng langis sa kanyang bulsa. Iniikot ito sa kanyang mga daliri at binasag sa lupa. Muli, nagliyab ang isang bilog ng apoy sa kanyang paanan. Pinapaligiran siya ng proteksyon. Ngumiti si Galvas. Itinaas ang kanyang baston at mula rito, lumabas ang mga naglalakihang anino na ngayon ay may hugis na may mga pangil, may mahabang kuko at ang ilan ay may pakpak ng tila sa paniki. Umugong ang hangin at ang anino ay dumagsa kay Kaemong, tila mga alon ng digmaan. Mabilis ang bawat galaw ni Kaemong. Sa isang iglap, humampas ang kanyang itak at ang mga aninong sumasagupa ay napupunit. Nagiging usok bago maglaho sa hangin. Ngunit sa bawat isa niyang pinapatay, mas marami ang sumusulpot. Alam niyang hindi ito matatapos ng ganito at si Galvas ang ugat ng lahat ng ito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hinawi ang mga aninong humaharang sa kanya at hindi nag-aksaya ng oras. Isang mabilis na galaw ng kamay ang ginawa niya. Hinugot ang maliit na pulbos mula sa kanyang bulsa at isinaboy sa ere. Nagkalat ito, nagliliyab at nagmistulang mga alitaptap ng liwanag na sumiklab sa mga aninong usok. Nagtilamsika ng mga ito, nagsitakas at naglaho. Ngunit si Galvas ay hindi natinag. Ngayon ay nakangiti na siyang lumalapit. Akala mo ba
Kaya mong tapusin ito ng mga lumang kaalaman mo, Emong. Matagal na akong naganda at ngayon tapos na ang laro. Itinaas ni Galvas ang kanyang baston at sa isang malakas na alingaw-ngaw ang bumalot sa buong kagubatan. Yumanig ang lupa, nagbitak-bitak ang mga ugat ng mga puno at mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang mga naglalakihang halimaw na yari sa usok at anino. Hindi lang basta mga anyo, kundi may katawan at lakas. Napaatras si Kaemong, ngunit hindi siya umurong. Muli niyang hinawakan ang itak ng mas mahigpit at itinindig ang kanyang katawan. Kung ganito ang gusto mo, Galvas, pagbibigyan kita. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid ni Kaemong. Hindi na lamang simpleng bilog ng apoy, kundi isang nag-aalab na kalasag ng liwanag. Humakbang siya pasulong. Hinarap ang mga halimaw na nagmumula sa lupa. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Kaemong at sa bawat hagupit ng itak ay may aninong naglalaho, parang alikabok na tinatangay ng hangin. Hindi mo ko matatalo, Emong! Sigaw ni Galvas sabay hampas ng baston sa lupa. Muling yumanig ang paligid at bumukas ang mga bitak ng lupa. Naglabasan ang mga ugat ng balete. Tinangkang igapos si Kaemong. Ngunit sa isang malakas na hampas, naputol ang mga ugat. Ang liwanag ay hindi natatakot sa dilim, Galvas! Sigaw ni Kaemong. Mabilis siyang sumugod. Hindi na nagatubili. Humampas ang itak sa ere, papunta kay Galvas. Nagkabanggaan ang itak at baston. Pumutok ang liwanag at dilim. Naghalo ang apoy at usok at ang lupa ay yumanig ng malakas. Tumilapon si Galvas sa lakas ng salpukan, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Ngumiti ito. Duguan ang labi ngunit nanlilisik ang mga mata. Matagal ko nang hinihintay ito. Sa huling pagkakataon, nagtitigan silang dalawa. Alam na isa lang ang tatayo pagkatapos ng labang yun. Napuno ng ingay ang paligid. Ang mga puno ay nagkikiskisan ang mga sanga at ang lupa ay umuuga sa bawat hakbang ni Galvas. Nakaabang si Kaemong. Ang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa hawakan ng itak. Ang mga mata ay matalim at hindi kumukurap. Ano, Emong? Ito na ba ang wakas mo? Ang boses nito ay dumadagundong sa buong kagubatan. Tila may mga anino ring nag-uusap sa kanyang paligid. Hindi sumagot si Kaemong. Imbis humakbang siya ng dahan-dahan. Paikot, tinatansya ang bawat galaw ng kalaban. Napangisi si Galvas. Itinaas ang kanyang baston at sa isang iglap, nagsulputan ang mga aninong usok mula sa lupa. Nagsilabasan na parang mga hayop na pinakawalan mula sa kanilang mga kadenang bakal. Humiyaw ang mga ito. May hugis ang iba. May mga pangil, may mga pakpak. Habang ang ilan ay parang usok na walang anyo, ngunit nagliliyab ng itim na apoy. Sa utos ng baston ni Galvas, sumugod ang mga ito kay Kaemong, nag-aalimpuyo sa galit. Mabilis ang bawat galaw ni Kaemong. Bago pa man makalapit ang mga anino, humampas na ang kanyang itak. Isang mabilis na hiwa sa ere at ang mga usok ay naglaho. Tila nilamon ng liwanag na lumabas sa kanyang talim. Sa bawat hagupit, kumikislap ang hangin, naglalabas ng alingaw-ngaw ng parang kampana. Ngunit hindi natapos doon. Mas marami ang sumulpot. Ang bawat bitak ng lupa ay naglalabas ng mga aninong halimaw. Pumapagilid kay Kaemong. Tinatangkang lituhin siya mula sa lahat ng direksyon. Parang alon ng kadiliman ang sumasaklob sa kanya. Ngunit hindi natinag si Kaemong. Hinugot niya mula sa kanyang bewang ang isang maliit na sisidlan. Binuksan niya ito at mula roon ay bumuga ang makapal na puting usok
ang pinaghalong abo at langis ng palaspas. Nagliliyab ang usok, lumalawak ang liwanag, at sa bawat tama nito sa aninong halimaw ay naglalahong parang alikabok. Nagmura si Galvas. Hindi ka dapat nakaligtas. Matagal na kitang hinahanap upang tapusin ang pamana ng lahi mo. Ngunit ngayon, tapos na ang laro. Itinaas ni Galvas ang kanyang baston at mula sa kalangitan ay dumilim ang buwan. Nababalot ng itim na ulap ang liwanag, tila nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Nagbitak-bitak ang lupa at mula roon ay sumulpot ang malalaking mga nilalang na yari sa usok at anino. Mas malalaki kaysa sa dati, mas matindi ang pagragasa. Napaatras si Kaemong, ngunit hindi siya natakot. Kulas! Gamitin mo ang ibinigay ko! Ngayon na! Sigaw niya, kahit alam niyang nasa loob ito ng kubo. Sa loob ng kubo, si Kulas ay nanginginig ngunit matatag. Binuksan niya ang supot na mga pulang dahon na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Sinindihan niya ito sa apoy ng lampara at sa isang makapal na usok, bumalot sa buong paligid ng kubo. Nagniningning ang mga bintana at mula sa loob, nagliyab ang mga ukit sa sahig na mga simbolong ginawa ni Kaemong noong pang nagsimula ang kanyang panggagamot. Nagulat si Galvas. Napatingin siya sa direksyon ng kubo. Ano yan? Sigaw niya, ngunit wala ng panahon para magtalong. Sumugod si Kaemong, mabilis at puno ng puot. Humampas ang itak sa baston. Nagliyab ang paligid ng apoy at usok. Sumabog ang alikabok at mga dahon sa bawat tama. Nagpalitan sila ng mabibilis na galaw. Si Galvas ay gumagamit ng anino upang sumalakay mula sa likod. Ngunit bawat hagupit ni Kaemong ay naglalabas ng liwanag na bumubura sa mga ito. Mulit-muling nagsasalpukan ang liwanag at dilim, ngunit hindi natinag si Kaemong. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Kaemong ang huling bote ng pulbos mula sa kanyang bewang. Binuksan niya ito at isinaboy sa ere. Muling nagliyab ang mga alitaptap ng liwanag. Pumalibot kay Galvas at sa kanyang mga anino. Nagtilamsikan ang mga usok. Nagsigawan ang mga halimaw at dahan-dahan silang naglaho sa harap ng nag-aalab na liwanag. Napaatras si Galvas. Ang baston niya ay nagbibitak-bitak. Naglalabas ng pulang usok mula sa loob. Hindi maaari. Ako ang tagapagmana ng dilim! Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, humakbang si Kaemong. Isang malakas na hampas ng itak ang naghiwa sa baston. Tumilapon si Galvas. Bumitak ang lupa at isang malakas na liwanag ang sumiklab. Ang mga anino ay naglaho. Ang mga halimaw ay natupok ng liwanag at si Galvas nakahandusay sa lupa. Hindi na gumagalaw. Ang kanyang baston ay abo na lamang sa lupa. Tumindig si Kaemong. Hingal ngunit matatag. Umikit siya saglit. Dinama ang hangin at ramdam niyang bumalik ang liwanag sa paligid. Naririnig niya ang mga huni ng ibon, ang kaluskos ng mga dahon at ang ihip ng hangin na tila nagbabalik sa dati nitong katahimikan. Lumapit si Kulas, takot ngunit puno ng paghanga. Lolo, tapos na po ba? Tumango si Kaemong. Tapos na. Pero tandaan mo, Apo, ang dilim ay hindi nawawala. Natutulog lamang at sa bawat pagbalik, dapat lagi tayong handa. Lumipas ang maraming taon at si Kulas ay naging higit na bihasa sa panggagamot at pangangalaga sa kagubatan. Sa ilalim ng gabay ni Kaemong, natutunan niya ang mga lihim ng mga halamang gamot, ang tamang paggamit ng mga pangontra at ang paggalang sa mga nilalang ng kagubatan. Ang baryo ay nanatiling ligtas.
at ang mga tao ay payapa, ngunit alam ni Kaemong na ang katahimikan ay laging may hangganan. Isang dapit hapon, habang nag-iipon ng kahoy si Kulas malapit sa ilog, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Parang may usok na dahan-dahang bumabalot sa paligid. Napahinto siya at mabilis na tumingin sa paligid. Sino yan? Talong niya. Hawak ang isang pangontrang palaspas sa kanyang bulsa. Isang halakhak ang narinig niya mula sa likuran. Ang bilis mong lumaki, bata. Ngayon, tingnan natin kung gaano kakabilis matuto. Sabi ng isang tinig na malamig at mabagsik. Lumitaw si Galvas mula sa anino ng mga puno. Ang baston nitong itim ay nagbabaga ng pulang usok. Galvas! Bulong ni Kulas. Napaatras at mabilis na kinuha ang isang maliit na bote ng langis ng palaspas mula sa kanyang bag. Itinapon niya ito sa lupa at nagliyab ang paligid ng liwanag. Ngunit ngumisi lamang si Galvas. Hindi ka katulad ng iyong lolo. Mabilis niyang itinaas ang baston at mula sa lupa ay nagsulputan ang mga aninong usok. Mabilis na pumalibot kay Kulas. Mabilis ang mga ito. Bago pa man makaporma si Kulas ay naglaho ang apoy at naramdaman niya ang mga anino na humawak sa kanyang mga kamay at paa. Hindi! Sigaw ni Kulas. Nagpupumiglas, ngunit masyadong malakas ang kapit ng mga nilalang ng dilim. Nilapitan siya ni Galvas, itinapat ang baston sa kanyang noo. Pasensya ka na, bata. Kailangan kita upang bumalik si Emong sa anino. At sa isang iglap, bumalot ang pulang usok sa katawan ni Kulas. Sumigaw ito, ngunit walang nakarinig. Naglaho ang usok at kasama nito si Kulas. Tuluyang dinukot ni Galvas patungo sa kanyang kaharian. Kinabukasan, natagpuan ni Kaemong ang bag ng mga halamang gamot ni Kulas malapit sa ilog. Walang bakas ng kanyang apo at ang paligid ay tila naglaho ang mga yapak. Ngunit alam niya na si Galvas ang kumuha. Habang nakatayo siya sa gilid ng ilog, isang itim na uwak ang bumagsak sa kanyang harapan. May sulat itong nakatali sa paa. Kung nais mong muling makita ang iyong apo, sumuko ka sa aking kaharian na mag-isa. Nakapirma ito ng pulang tinta. Si Galvas. Mahigpit na hinawakan ni Kaemong ang sulat. Nagangalit at huminga ng malalim at tumingin sa kalayuan ng kagubatan. Kulas, hintayin mo ako, apo. Sambit ni Kaemong. Mabilis siyang pumasok sa kanyang kubo at kinuha ang lahat ng pangontra at mga lihim na halamang gamot na matagal niyang inipon. Hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang harapin ang dilim upang bawiin ng kanyang apo. Itinaas niya ang kanyang itak, isinabit ang mga pangontra sa kanyang bewang at muling hinarap ang kagubatan na ngayon ay tila mas madilim kaysa dati. Walang oras na sinayang si Kaemong. Buong tapang siyang naglakad papasok sa pusod ng kagubatan. Ang mga puno ay mas siksik. Ang mga sanga ay tila nakikiramdam sa bawat hakbang niya. May mga mata sa dilim, nagmamasid, ngunit walang nagtatangkang lumapit. Nang marating niya ang tarangkahan ng kaharian ni Galvas, isang malaking balete ang nagsilbing pintuan. Ang mga ugat nito ay bumuka. Bumubulong ng mga sinaunang salitang hindi niya maunawaan. Pumasok siya ng walang takot at ang daan ay nagdilim. Nasa loob na siya ng kaharian ng dilim. Isang lugar na hindi naabot ng liwanag ng araw. Ang lupa ay itim at malamig at ang mga puno ay baluktot at walang dahon. Mula sa malayo, tanaw niya ang isang mataas na tore. Kasing itim ng gabi, alam niyang naroon si Kulas. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Mabilis niyang hinigpitan ang hawak sa itak at nagsimulang maglakad.
Sa bawat hakbang, naglalabas ng liwanag ang kanyang mga pangontra. Tinutunaw ang mga usok na nagtatangkang lumapit. Huwag kang mag-alala, Kulas. Papunta na ako, Apo. Bulong ni Kaemong. Makalipas ang ilang oras at walang tigil na paghahanap, natuntun din ni Kaemong ang madilim na kaharian ni Galvas. Matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan, sa loob ng isang lumang kuweba na bumubuga ng itim na usok. Ang paligid ng kuweba ay puno ng matandang puno ng balete na tila mga uod ang ugat na nakapulupot sa mga bato. Sa pintuan ng kuweba, naroon ang mga palatandaan ng dilim, mga simbolong ukit ng pangkukulam at mga aninong nakapalibot. Nagmamatiyag. Hinawakan ni Kaemong ang kanyang itak at isang maliit na garapon ng langis ng palaspas. Pumikit siya sandali at taimtim na nagdasal. Hiniling ang gabay ng mga ninuno. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, pumasok siya sa kuweba. Sa loob, malamig at mabigat ang hangin. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila humihinga ng may pulso, may buhay. Nang makarating siya sa dulo, isang malaking bulwagan ang kanyang naabutan. Sa gitna nito nakagapos si Kulas sa isang haliging bato, habang si Galvas ay nakatayo sa harapan niya. Hawak ang basag na baston na ngayon ay puno ng mga pulang ugat. Ngumiti si Galvas nang makita si Kaemong. Akala ko ba ayaw mo lang makipaglaban, Emong? Ngayon, nandito ka. Nakikiusap na ilagtas ang iyong apo. Bitawan mo si Kulas! Ako ang kailangan mo, Galvas! Madiing sagot ni Kaemong. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang lakas mo ay unti-unti nang nawawala, Emong. Pati ang liwanag mo ay nangihina. Sumuko ka na, Emong, at pagkakaluban ko ng buhay ang batang ito. Ikaw ang matagal ko ng punteriya, hindi siya. Ngunit sa halip na magpatinag, sumugod si Kaemong. Hinampas niya ang sahig ng kanyang itak at sa isang iglap, nagliyab ang paligid ng apoy ng palaspas. Mabilis siyang sumugod kay Galvas, ngunit sa isang iglap lang, napatalon si Galvas palayo at nagpalabas ng itim na usok na nagmistulang mga ahas sa hangin. Bumalik si Galvas sa gitna, itinapat ang baston kay Kaemong. Hindi mo na ako matatalo ngayon. Ang bawat pagkatalo ko doon ay nagpapalakas sa akin. Lahat ng kadilimang inipon ko, narito na ngayon! Mabilis na inikutan ni Kaemong si Galvas habang itinataboy ang mga usok gamit ang kanyang itak. Nang makalapit, bigla niyang hinagis ang garapon ng langis sa baston. Pumutok ito ng apoy at napasigaw si Galvas nang masunog ang kanyang kamay. Bubagsak ang baston at dahan-dahang nabiyak. Hindi ako matatalo! Sigaw ni Galvas habang ang mga ugat ng dilim ay lumalabas mula sa kanyang katawan, nagmumula sa mismong puso nito. Sa huling pagkakataon, tumayo si Kaemong sa harap na naghihingalong si Galvas. Ang dilim mo ay nanggaling sa kasakiman at galit. Ang liwanag na dala ko ay hindi kailanman mapapatay dahil ito ay mula sa pagkalinga at pagmamalasakit. Sa isang malakas na hampas ng itak, tinaga ni Kaemong ang dibdib ni Galvas. Ang liwanag mula sa talim ay pumasok sa katawan nito at sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, napaluhod si Galvas. Ang madilim na usok ay umakyat sa ere at ang katawan nito ay dahan-dahang natunaw sa alab ng liwanag. Nang bumalik ang katahimikan, si Kulas ay nakalaya sa pagkakatali. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang lolo. Lolo, buhay ka pa! Ngumiti si Kaemong at niyakap ang apo. Tapos na ang kadiliman. Ang mahalaga ay ligtas ka, apo. Paglabas nila sa kuweba,
Unti-unting nagliwanag ang paligid. Ang mga puno ng balete ay muling nagkaroon ng dahon at ang mga aninong nagbabantay ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Nang marating nila ang baryo, sinalubong sila ng mga taong nag-aalala, ngunit masaya nang makita silang ligtas. Mula noon, ang pangalan ni Kaemong ay naging simbolo ng kabutihan at katatagan. Si Kulas naman, na natuto mula sa kanyang lolo, ay patuloy na nag-aral upang maging manggagamot at tagapag-ingat ng baryo. Ang dilim na minsang nagpahirap sa kanilang buhay ay napalitan ng katahimikan at kasiyahan, at ang alaala ni Galvaz ay naging babala lamang sa mga darating na salinlahi na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay sa harap ng liwanag at kabutihan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang madilim na laban sa kagubatan. Muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating puno ng pangamba at bulong-bulungan ay napalitan ng masiglang pamumuhay at mas matibay na samahan. Ang mga kabataan ay muling naglalaro sa mga bakuran. Ang mga magsasaka ay masiglang nagtatrabaho sa kanilang mga palayan. At ang mga matatanda ay muling nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno, nagpapalitan ng mga alamat na puno ng pag-asa. Si Kaemong, bagaman mas tumanda pa ang itsura dahil sa laban, ay masiglang nagpatuloy sa kanyang panggagamot. Marami ang muling lumapit sa kanya, hindi na para magtanong na may halong takot, kundi upang magpasalamat at humingi ng mga halamang gamot at pangontra. Sa bawat pagdating ng mga tao, ang kanyang maliit na kubo ay laging puno ng tawanan at masayang usapan. Parang walang nangyaring laban. Ngunit alam ng lahat na ang katahimikan nila ngayon ay utang sa tapang ni Kaemong. Si Kulas naman ay masigasig na nag-aral sa ilalim ng patnubay ng kanyang lolo. Tinuruan siya ni Kaemong ng panggagamot, paghahanda ng mga halamang gamot at mga lihim ng pangontra sa dilim. Minsan napapansin ng mga taga-baryo na si Kulas ay naglilibot sa kagubatang mag-isa, nagtitipon ng mga dahon at ugat at nag-iiwan ng mga palaspas sa mga puno. Huwag kang matakot sa kagubatan. Hindi ang kadiliman ang dapat mong katakutan, kundi ang puso ng taong pinapayagan itong manahan. Lagi niyang naririnig kay Kaemong. Dahil sa payo ni Kaemong, muling naibalik ang tiwala ng mga taga-baryo sa kagubatan. Muli silang nangahoy, nagtanim at naglakad sa ilalim ng lilim ng matatayog na puno. Ngunit ngayon ay may dala na silang mga pangontra, mga palaspas, langis ng pandan at mga dahon ng pandakaki, hindi upang lumaban, kundi upang mag-ingat. Minsan, tuwing kabilugan ng buwan, natatanaw ni Kulas si Kaemong na nakaupo sa harap ng kanilang kubo, nagmamasid sa kagubatan. Tahimik lamang ito, nakangiti at tila ba nagpapasalamat sa bawat araw na lumilipas ng mapayapa. Kulas, darating ang araw, ikaw na ang magbabantay ng baryong ito. Huwag mong kalimutan ng pangontra ay hindi lang para sa dilim sa labas, kundi para rin sa dilim sa loob ng puso ng tao. Tumango si Kulas. Puno ng pangako ang kanyang mga mata. Opo, Lolo. Ipagpapatuloy ko ang mga iniwan mo. At sa mga sumunod na taon, naging masigla at ligtas ang baryo. Naging manggagamot si Kulas tulad ng kanyang lolo at ipinagpatuloy ang tradisyon ng pangangalaga sa kagubatan. Pagmula noon, hindi na muling nagpakita si Galvaz at ang mga anino ng kagubatan ay nanatiling tahimik. Ngunit sa bawat dapit hapon, kung saan ang araw ay unti-unting dumulubog at ang liwanag ay humahalik sa mga dahon, naririnig ng mga taga-baryo ang banayad na pag-ihip ng hangin. Tila bulong ng pasasalamat mula sa kalikasan, at sa harap ng kubo ni Kaemong, isang puno ng balete ang nakatindig. May palaspas na nakasabit sa sanga, palatandaan ng tagumpay ng liwanag
laban sa dilim. Wakas.